Oh, pasok. Oh. Ay, naku, ba't may tugtog-tug? Bakit kasi may tugtog pa? Wait, bakit kasi may tugtog? Oh, yan. Tugtog ni VP. Okay. Ayan na. Hello? Yan. Hello? Okay na? Okay naman. Sige. Okay na, madam. Taas mo yung mikropono. Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag tungkol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Ay, grabe naman yun. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-puso. Sandali, komentuhan ko lang yung God save the Philippines. When you say God save the Philippines, ibig sabihin you are therefore in trouble or there is a danger that is coming or talagang you are doomed, di ba? Kaya nga, di ba, when you say God save o Jesus save o ganyan, ibig sabihin meron na kasing kapahamakang nangyari or mangyayaring kapahamakan, ika nga. So, ito po, sinasabi ni VP Sara Duterte, talagang tayo ay napahamak na dumausdos na tayo. Tayo'y pinamumunuan na ng mga demonyo. Tayo'y pinamumunuan. Bakit to demonyo? Kasi sobrang greedy na ho nila eh. Sobrang greedy na, ubus na ang pera ng taong bayan, ubus na ang pera ng ating gobyerno. Alam mo, may napanood ako hindi ko kilala hindi naman siya ganun na masyado. Hindi ko alam sorry kung if nagkakamali ako dito, pasensya na Pero may isa ako napanood sa TikTok na ngayon ko lang siya nakita. Ang ganda nung paliwanag niya From 2003 years ni PRRD yung inutang parang 1.6 I'm not sure yung trillion. Then, kinumpara niya dun sa isang taon lang ng Marcos administration, same amount ang inutang. Comparing dun sa 3 years ni Pangulong Duterte na inutang. Anong ibig sabihin? Ano implication nun? Dun kay Pangulong Duterte, pandemya pa. Yung kay Pangulong Duterte, may mga infrastructure. Ngayon, walang infrastructure, wala lahat. Lahat ng nakikita nyo na infrastructure na ino-open, ito po'y na-budgetan nung una pang itong naunang administrasyon, which is kay Pangulong Duterte. Ibig sabihin, hindi na ho yan ibabudgetan uli. Tapos, ang malupit pa dyan, sa sobrang wala na nga budget tayo, puro utang na nga tayo, may mga blanco pa doon sa budget natin na hindi natin alam kung saan mapupunta. At mantakin mo, tinanggalan ang PhilHealth ng budget, tinanggalan ng subsidy, tinanggalan ang iba pang mga departamento, 'di ba? Yung tawag dito yung 4Ps, okay? Pero ang DSWD na akap tinaas, yung DPWH grabe ang itinaas, 'di ba? Congress, yun ang pinakamalaking tinaas. O, di ba? Sabihin, pinakamalaki sa kasaysayan ng ng mga congressman. Ngayon sila tibang-tiba. So, what do you expect? Pagka ganyan na ang takbo ng ating gobyerno, talagang dadaus-dus na tayo. Wala na ho. Wasin, sobrang tama ho talaga yung sinabi ni BP Sara dito na God save the Philippines, di ba? Kawawa na ho talaga tayo and we really have to pray about this. This is not a joke. Alam mo, every time na tinitingnan ko ang ating bayan, every time na tinitingnan ko yung mga programa
yung mga plano na gusto ng ating gobyerno, napapakamot na lang talaga ako. Mantakin mo, one of the best na nagawa nung panahon ni Pangulong Duterte ay yung bus lane. Tapos gusto nilang tanggalin. Nakita nyo ba dating itsura ng EDSA? Kasi nakatira ko dyan sa EDSA. Doon sa mismong sa gitna. Alam ko yan eh. Grabe sala-sala bato ang sasakyan mga bus dyan. Talagang gago kasi yung mga ibang bus driver. Karamihan pala. Talagang agawan yan eh. Talagang haharang nila para hindi makadaan yung kalaban nilang bus. Eh ang problema hindi lang naman po yung bus ang nahaharang nila, pati yung ibang motorista talagang ganun-ganun, no? Tapos 'di ba ang daming picture na itsura ng bus na kung saan nakaharang sila, sobrang traffic, tapos ang luwag nung susunod, 'di ba? O nasolusyonan yan yung busway. O, mabilis ang takbo. Nakakauwi na mabilis ang ating mga kababayan. Tapos tatanggalin nila. Bakit ang hindi nyo nalang tanggalin yung bus? Di ba? Kung gusto nyo pala nang hindi na nakakahara, kasi ang dahilan daw nila para sumakay daw, tapos yung mga private motors dumagdag ng linya, tanggalin nyo nalang yung bus. Para tapos na usapan. Siguradong hindi na yung mababawasan talaga traffic dyan. Tapos lahat mag-trend na lang. Tapos maglalagay ka na lang ng bus doon sa mga station na papasok. Kasi parang yan di ba? Parang sa ibang mga bansa, yung mga papasok na lang, doon na lang pupunta yung bus. The rest, sa buong EDSA, wala ng bus. Kung ganun ang gawin ninyo, minsan gamit kayo ng utak, ha? Pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa atin. Parang gumaganda si Madam, ano? Parang hindi siya na-stress. Hindi, ayan lang ang na-observe ko. Sino naka-observe dito na parang hindi siya na-stress? Di ba? At dito mo malalaman talaga na yung tao, hindi kapit tuko. Hindi kapit sa kanyang posisyon na parang, sige, go. Impeach nyo ako. Naniniwala naman akong hindi ako guilty. Kaya kahit impeach nyo ako, walang problema. Kasi tandaan ninyo mga kababayan, impeachment doesn't mean na nagkasala ka. Okay? Kasi kahit ba sabihin na natin na wala na yung tinatawag na public trust. Yan kasi yung mga pautot nila public trust. Pero paulit-ulitin nyo, itanong nyo sa abogado, it doesn't mean na pag talagang natanggal na si BP Sara Duterte sa pagiging Vice President, hindi ibig sabihin nun conviction yun. Hindi ibig sabihin na patunayan na nag-commit siya ng krimen. Kaya nga ang dami nagsasabi, nagtatanong din na media, sinasabi doon sa bakit di nyo na lang kinasuhan? 'Di ba kasuhan nyo na lang ng criminal case. Hindi naman po immune si BP Sara Duterte. Baka akala ninyo immune si BP. Hindi ho. Presidente lamang po ang immune dahil nga po para hindi maantala ang kanyang pamamahala. Ang Vice President hindi. Sabihin, kaya may ganun yun. Yung impeachment dito is para matanggal lang dahil wala nang tiwala ang mamamayan through representation ng ating mga congressman at saka ng senator. Yan po ang dahilan. Kaya nga kung papansin ninyo dito, ang impeachment, pag bali-baligtarin mo man, yan po ay talagang political in nature. Okay? Number games yan. Wala ho yan na convicted ka ba? Wala ho yan na totoo bang nagkasala ka? Hindi ho. As a matter of fact, hindi nga ang sabi nga nung iba, although it is like a court, di ba? But it is not. Why? Narinig ko ito sa isang interview ng isang magaling sa konstitusyon. Sabi niya, kasi sa korte, hindi niya ipinapublic so that hindi maapektuhan yung the way na paghahatol ng judge. Hindi pinapublic yan. Hindi ka pwede magpasok ng camera dyan. Hindi ganun. Okay? Pero dito, yan, talagang publicize yan. So, it only means na ito ay public court. Parang ganun ang dating nito. Diba? Parang itong ang public opinion pa rin ang somehow makaka-persuade. And hindi ho talaga judge ang judge. Okay?
the senators. And we all know the senators, they need votes. They're voted by the people. They're politicians. They're not like judge. So, even if the process is like a court, diba? Yun ang sinasabi nila, it is still a political practice ang impeachment. So, importante yung maunawaan ho natin yan. Ha? O, tuloy. Pasok. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Yun. Grabe, yun ang ending. Naku po, sana. Madam, next time, pwede ba sabihin mo, syukran habibi, yun. Yeah. Gago! Para mas maganda. Hindi, alam nyo, ito lang mga kababayan. Ang ganda nun, manalig kayo. Kasi marami sa atin, lalo na mga Duterte supporter, alam ko nalungkot. Marami nagme-message sa akin. Sinasabi nila, bakit ganito nangyari? Nalungkot sila. Bakit? May nagalit pa nga eh. Bakit impeach ang tawag mo? Hindi naman siya na-impeach. Ayan pa rin siya, Vice President maging siya. Gumaganon bunga nga. Hindi ko. Na-imagine ko lang. Nag-comment sa akin kasi. Hindi naman siya impeach. Hindi naman, impeach po ang tawag doon pag naipasa na mula sa Congress going to the Senate. Okay, ibig sabihin mula sa House pala, not Congress. Mula sa House going to Senate, na-impeach na po ang tawag doon. Okay? By legal term, impeach na po ang tawag doon. But, sabi nga ni Atty. Trixie, which is mali, is tawaging impeachment trial ang Senate. Okay? So, but dahil nga sa kinopya lang daw natin ng ating konstitusyon sa Amerika, alam mo naman tayo, gaya-gaya. Lahat po ng ating karamihan po sa atin diyan pinattern. Kaya nga kahit sa mga jurisprudence usually may mga kino-quote pa from American American decision may mga ganun-ganun pa eh. Kasi nga ho tayo gaya-gaya. 'Di ba? Pero ang maganda dito, eto, wag ko kayo mawala ng pag-asa. Kayo'y manalig lang, sabi nga ni BP Sara Duterte. Habang may buhay, may pag-asa. Wag ko kayo mawawala ng loob dahil, alam nyo, eto mga kababayan, ito kwento ko lang ha. Sa lahat ng bagay, sabi nga, in all things, God works for good. Yan ang tatandaan niya, for those who love Him. Yan. And kasunod yun and all parang who follow him, basta ganun. Pasensya na. Ganun po yun. Ibig sabihin po, sa lahat ng bagay, kung ikaw po ay nasa tama, ikaw po ay nasa katuwiran, ikaw po ay hindi nang dedehado, ikaw naman po ay sumusunod, ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ano po yan, para sa ating kabutihan. Yan ang lagi nating tatandaan. Kasi alam mo, nakita ko yan sa karanasan ni Pastor Kibuloy. Alam nyo, kung yung, hindi ko lang maaaring ikwento dahil baka mapagalitan. Pero alam nyo, sobra yung court trial ni Pastor Kibuloy. Talagang everything, God works for good. Yun lang masasabi ko. Even yung mga pangyayari sa mga process, grabe ho. Maniwala ho kayo, hawak ho ng Panginoon ang mga nangyayari sa ating buhay. At gayon din sa tingin ko, wag ho kayo mawawalan ng loob mga kababayan. Dahil dito ho, malay ninyo, ito na po yung inaantay natin, di ba? That something is working around the house. I cannot speak. Baka mamaya ko ano mo sabihin nila, uy, si Banat ba yun? Nangiinggan yun na si Jason yan. Bubula na naman ng bibig ni Tori yan. Gaganyan-ganyan yan. Si Banat ba yun? O, kaya, basta ang akin lang, we all want na ang ating bayan ay tumigil na ang pagdadaos-dos. Tumigil na ang pagbagsak. Maybe this is God's way of doing it, di ba? So that people in the house, the house of card, the house of, basta, okay? I cannot elaborate. Malay ninyo, this will be the one to wake up the people in the house. You do not know. We do not know.
Kasi tandaan ninyo, sabi nga, yung smile pa lang ni Madam, diyan pa lang, pak na sila di ba? Yari na sila Tingnan nyo ha. Yung pagkasabi niya ng, ito. Nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Yan ang ganda nun, Madam. Palakpakan naman natin si Madam. Manalig kayo dahil mananalo pa rin ang taong bayan. Iba na naman. Mali-mali naman yung quote mo. Manalig kayo, basta yun. Nasa taong bayan pa rin ang tagumpay. Malay ninyo, di ba? Ito na yung pagkakataon para mabago ang ating bayan. It will take, sabi nga nila minsan talaga kailangan medyo masakit, pero masarap. Ay, di, masakit. Masakit, pero... Sorry. Masakit, pero... Ito'y makakagaling sa'yo, ika nga. Di ba? Parang sa doktor yan. Di ba? Minsan, merong proseso na gagawin sa'yo para ikaw ay gumaling. But, it will harm you in a way. Bakit? Halimbawa, operahan ka, tatanggalin yung bukel, di ba? Yung bukol. Masakit. Kasi hiwain ba naman yung balat mo? Gaganunin, di ba? Ganunin yung balat mo, syempre masakit yun. But it will heal your problem. Halimbawa, di ba? May bato ka, ganun. Magagaling ka. Pero it needs to be hurt. Yeah? Sabi nga ng isang illustration diyan. Umiiyak daw yung bata, sabi niya, kasi tuturukan siya para gumaling siya, bla bla bla. Sakit daw niya. Ganun yung bata daw sa doktor. Sabi niya, this will only hurt you, but I assure you, it will not harm you. And it will heal you. Naku po, pambihirang buhay Hindi, di ba? Bakit? Pagka tinurukan ka, masakit. Pag ganun ka bigla, di ba? Pero, it will hurt you, but eventually, it will heal you. Sabihin, hindi hurt lang, hindi harm. Di ba? Sa tingin ko, ganito rin na nangyayari sa bayan natin. It hurt us, lalo na those who voted for VP Sara Duterte. How many millions, di ba? Mas malaki pa sa presidente. Binastos dito mga tarantado nating mga congressman natin. Dahil sa pera. Mga animal. Mga buwake ng inang buhaya kayo, Hindi, totoo naman di ba? Mga namo. Totoo. Ganyan matindi yung pangyayari na yan. But, wait, there is more. Yun po yung punto ni VP Sara Duterte. Wait, there is more. So, chotomate ko dasay. Chotomate. Atude. Maya, antayin ninyo. Sige, tingnan natin. Syukran. Syukran. Habibi.